Hello guys, kamusta kayong lahat? Magandang araw sa inyong lahat. At yun, ito na naman, itong video na to ay nakita nyo na naman ako nagsasalita, no? Ang tagal na natin hindi nagkita-kita at ito na naman, mataba na naman yung mukha natin. So, kamusta kayong lahat? So, ito, batiin ko kayo ng isang magandang araw po sa inyong lahat, sa aking mga kakilala, sa aking mga friendship, mga kamag-anak, at marami pang iba sa mga nakakakilala po sa akin. Magandang araw po sa inyong lahat. So ito na nga nung alam niyo naman na mahilig ako magpapapatol sa mga issue-issue sa mga social media. Alam yan ng mga kaibigan ko at mga nakakakilala sa akin. So yun, ito nga na-issue ngayon, yung mga natitrending ngayon about nga sa kidnapping ng allegedly na mga bata na kinikidnap na hinaharvest o tinatanggalan ng mga internal organs. So yun, kung iisa-isahin natin, no, kung a-analyze natin na mabuti, parang taon-taon or every 3 years o every year, nangyayari yung ganitong mga eksena, ganitong mga balita about sa mga kidnapping, yung mga van, at yung mga picture-picture ng mga van, yung mga plate number, ay paulit-ulit na lamang po na nare-repost o may mga nagre-repost na mga walang kredibilidad at hindi marunong sa responsibilidad about sa tungkulin bilang isang nag-post, no? Wala silang pakialam kasi wala po silang kredibilidad. Unang-una po dyan yung mga sinasabi ko po palagi, yung mga FB page. Yes, yung mga FB page na basta nalalaman po na umarangkada, nag-post ng mga ganitong mga issue, no? Sa panahon po natin ngayon, uso ngayon ang pakapalan ng muka. Kahit anong gawin nila, no? Kahit anuman po itong issue na to, still publicity. So, kinakagat nila yung mga issue, wala silang pakialam kung totoo o hindi ang kumakalat na issue. Basta, yun po yung sasakyan nila at ipopost nila yun at lalagyan po nila ng mga katakot-takot o para makagat ng social media, lalo na po ang mga tao. At siyempre, dito po sa issue na to, ito po yung patungkol po nga sa mga bata. Tapos, ito yung sa damdamin ng magulang. Siyempre, mas matimbang ang damdamin ng magulang, siyempre, para po sa kanilang mga anak. So, yun. Ang gusto ko pong iparating po sa inyo, no, paulit-ulit pong nangyayari ang mga ganitong eksena, ganitong mga issue about sa mga bata na kinikidnap, tapos mga batang mga nawawala. So, pero alam niyo po ba yun na itatanong niyo po ba sa ating sarili or meron na po ba na tayong napanood sa balita, no? Yung mga, ito na lang, yung mga authority, katulad ng PNP, Philippine National Police, meron po ba silang na-post na verified po ba nila na may mga bata ba na may bata talaga na nahuli? May kidnapper ba na nahuli? Di ba po wala? Ni isa wala. See? Wala po pa po tayong na-verified na ganong balita. Second, ayun, sa mga news, may nababalita na po ba na mga batang na-kidnap or nakuhaan ng mga internal organ? Di ba po wala? Or kung may nakuhaan man na internal organ ang isang bata or isang tao, ito po ay hindi na mabubuhay. Kung kayo po ay isang kidnapper na kumukuha, ang intention nyo ay kunin ang mga lamang loob para ibenta. Sa tingin nyo po, magtitira pa kayo o lalahating bubuhayin nyo pa yung bata? Yun yung gusto kong ipunto. Bubuhayin nyo pa yung bata o yung tao. Siyempre hindi na po, diba? Tatahiin nyo po ba ang kanilang tiyan? Siyempre hindi na ba? Hindi na, diba? Iiwan nyo na yung mga yan kung saan nyo man yan napulot o itatapon nyo na lang. Hindi nyo na tatahiin. So yun nga po, no, nakikita din natin na yung dinidebunk natin na mga issue-issue, yung mga ganyan yung bata na may tahi, yung naano nyo, napanood nyo. Pero hindi naman pala totoo. Etong bata na to, yun lang yung dinahilan niya para magkaroon ang ingay na labas. Magkaroon siya ng attention para makagawa siya ng ingay at makauwi na siya sa kanilang bahay.
So, pinabulaanan din po iyon ng kanyang tatay. So, yun na nga yung nangyari. Kaya, yun po ay hindi siya totoo at hindi po verified yung ganong kaso. So, sa lahat po ng mga nakikita nyo sa social media, lalo na yung mga batang nawawala, sino po ba yung mga nagpo-post na yun? At saan nanggagaling yung mga post na yun? Kadalasan sa mga FB pages, yung mga nagpo-post. Ganito po yan, parang ganito yung eksena. May nawalang bata, pinost ng isang kamag-anak o isang magulang. Tapos, nawawala nga yung bata, hindi makita. Pero kalaunan, mga kinahapunan, pumunta lang pala siya sa ganitong lugar. Or sabihin na natin na wala, pero bumalik sa kanilang bahay. May sumauli. Etong post na ito na hindi nabura, etong magulang, dahil nga takot na takot siya at kinakabahan. No? For awareness nga, itong magulang na to, i-share niya at nilagyan ng caption, ng katakot-takot na caption na etong bata ay nakidnap o nawawala. Nilagyan ng mga nakidnap ng van, kinuha ng van. Nilagyan ng caption ng mga kung ano-ano. So, yung mga nakakita na yon ipinost at paulit-ulit. Tapos, ito na naman mga FB pages. Yun, nirepost nila sa pages nila. Very simple dahil yan sa engagement. So, yun, kapag na-post ka, lalo na mga FB pages, dadami yung makakakita at madami ang mag-share. So, ayun na, biglang sasabog na yung mga issue. Which is, itong bata na to, okay na pala, nakauwi na pala sa kanila. So, anong nangyari? Parang nagkakaroon na ng fake news, yung haka-haka, pero wala po siyang katotohanan. So, yun, guys, ang ano ko lang dito is, hindi ko kailangan magpapansin mo. Hindi ko kailangan kumuha ng attention para po sa inyo. So, siyempre, siguro talent ko na rin itong magsalita sa social media. Kaya ginagawa ko yung mga bagay na to kasi dito ako komportable at dito ako masaya. Unang-una, ako po ay anti-scammers, no? At yung mga fake news at marami pang iba na walang kakwenta-kwentang mga bagay. So, andito ako para i-debunk yun at tulungan kayo na ipaunawa yung mga bagay-bagay na hindi naman dapat problemahin natin. Ang social media ay makapangyarihan ng social media. Maraming naitutulong at marami din pong naluloko dyan. Sa social media po, 80% ang totoo at 20%. 80% ang hindi totoo, 20% ang totoo. So, nasa sa atin na lamang po yun. Mas nakakatulong ngayon ang social media dahil napapadali po ang ating buhay, lalo na sa pag-contact sa ating mga mahal na buhay, mahal sa buhay at napapadali yung mga impormasyon. Pero mag-iingat po tayo sa bawat impormasyon na ating nakikita ng ating mga mata at naririnig ng ating mga tenga. Hindi po dapat lahat pagkatiwalaan. Matuto po tayong mag-observe, mag-analyze at atin pong tayo po muna po ay mag-observe, no? Tandaan po natin, hindi lahat ng nakikita sa social media ay dapat paniwalaan. Mag-iingat po kayo at itigil na po natin itong mga issue na to. Huwag na po tayong maniwala sa kanila. Dahil ito ay walang kwenta at nasasayang na ang mga oras nyo. At para po sa lahat po ng mga magulang, no, natatakot lang po kayo. Yun lang yung nakukuha nyo, stress, takot, at mga kung ano-ano pa. Ang maganda po, huwag nyo nang i-share, huwag nyo pong paniwalaan. Again, maniwala po kayo sa authority, sa PNP at sa mga local news sa ating pong dito po sa Pinas, no? Doon lamang po kayo maniwala. Huwag sa mga social media, mga nagpo-post ng mga iba't ibang mga social pages at marami pang iba yung mga TikTokers, mga YouTubers, mga Reels, gumagawa ng Reels. Huwag niyong paniwalaan yon. Huwag na huwag dahil unang-una kayo lang din po ang mai-stress. Walang iba. So, ang tanging hangad lang nila is to gain more attention at mag-ingay, sumakay sa issue para sa views at likes and followers. Tandaan po natin, may pera sa vlogging. Yun lamang po. Maraming salamat. At siyempre, no, batiin ko lang din po ang ating pong mga sponsors. Andiyan po ang Vians Lodging Inn. At siyempre, andiyan po ang JIS Welding Shop ng ating pong Konsehal Ismael.
kakayurin. Shoutout po sa inyo, konsehal, no? Magkita po tayo this week. Ayan, uuwi na ako sa Mindoro. And maraming salamat po sa aking mga kaibigan na lagi nakasuporta ngayon, sa lahat po ng aking mga, mga followers na lagi nakaantabay na kahit ang tagal nating hindi nag-vlog, pasensya na kayo kasi yun nga, nagkasakit ako, yung nagpapagaling ako. Pero ngayon, okay na ako ulit at magbabalik tayo sa pag-vlog. Walang iba kasi ito lang talaga ang passion ko at mahal ko itong ginagawa ko. Yun guys, maraming salamat at mag-iingat kayo palagi. Magkita tayo sa susunod. God bless you. Bye-bye.